Hello mga consumer! May tanong ako. Nagve-vape ka ba? E-cigarette, gumagamit ka. Alam nyo ba na may batas na ginawa ang gobyerno para mabantayan ang pagbebenta ng mga vape at e-cigarettes para rin naman maproteksyonan ng mga gumagamit nito, at yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Kasama po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero, para sa DTI Consumer Alert, ang inyong gabay tungo sa matalino at mapanuring pamimili. At para dyan, makakasama natin ngayon mula OSMV ng DTI, si Attorney Lorenzo Martin Nahautea. Hello, Attorney Martin. Welcome Good day po, back. ma'am. Opo. Hi. It's nice Okay. to see you again. Thank you. Opo. Likewise. Okay, vape. Yes. Ayan. Yes, Ano ma'am. po ba ang sakop ng DTI sa vape? Ang sakop po ng DTI sa vape ay tumutukoy po sa importasyon, assembly, manufacturing, pati na rin po ang sale, distribution, use, sponsorship, promotion, at advertisement. In relation po yan sa mga vaporized nicotine products, vaporized non-nicotine products, including their devices, as well as heated tobacco products and novel tobacco products. Ayan. At lahat ng mga nabanggit mo, Attorney Martin, ay nakapaloob sa isang batas, right? Yes Oo, po. ano batas po ito? Ito po ang Republic Act 11900. Okay. Bakit kinakailangan magkaroon ng batas para dyan? Alam niyo po, ang layunin ng batas ay proteksyonan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. It is to ensure then that the products available in the market are safe and of quality, which complies with international standards. Tapos, to prevent the use of their use by minors. Okay. Mga age restrictions. Yes po. Okay. Tapos po, ito rin po ay isang pamamaraan upang pigilan ang proliferation ng illicit and unregulated vape products. Pag sabing illicit and unregulated, ito yung mga illegally entering the country. Ganun. Yes po. Smuggled. Exactly po. Opo. Okay. As well as those that did not comply with Philippine standards. Of course. Oo. Opo. Attorney, nabanggit mo rin yung packaging. Yes. Ano ang mga restrictions natin sa packaging ng vape? Opo. Sa packaging po ng vape, unang tingnan po natin ang health warnings. Oh. May dalawa po yan. Ang textual health warning, sinasabi na, this product is harmful and contains nicotine, which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by non-smokers. Okay. Aside from the textual health warning, we have the graphic health warning. Picture. Yes po, Okay. ito po yung piniprescribe ng Department of Health. Parang yung sa regular cigarettes din, di ba? May Yes ganun po. ding Opo. restriction. Gaano ka-importante itong mga text and graphics warning na ito? Ito po ay nagbibigay karagdagang impormasyon sa mga mamimili upang tunay nilang suriin kung bibili nga sila o hindi, considering na ito po yung pwedeng maging epekto sa kanila. Pamantayan. Opo. Okay. Dito naman umiiral yung discernment of choice Yes. ng mga consumer, at mapapatunayan na pagka merong mga ganito sa pakete ng mga vape, hindi nagkulang ang DTI. Tama po. Okay. Bukod dun sa warnings, Yes po. graphics, and text, ano pa po ang dapat nakalagay sa bawat pakete ng vape? Opo. Dapat ba may ingredients din parang sa regular na produkto? Yes po. Meron. Kasama na rin po dyan ang indication kung gaano kadami ang nikotina involved. Tapos din po, hanapin po natin ang fiscal markings. Ito po yung markings na inilalabas ni Bureau of Internal Revenue para po makita whether dumating ito sa bansa na naideklara at nagbayad ng tamang buwis. Legit na nakarehistro Yes yung po. kumpanya, kung imported siya, na mapadala dito sa Pilipinas. Opo. Okay. Since produkto rin ito, no, Opo. electronic product, Yes, ma'am. dapat din po ba may ICC o PS mark? Yes po. Meron din. Opo. So, ibig sabihin, tinitest din siya sa inyong mga planta, Yes testing po. centers? Opo. Really? And sometimes po, we send auditors abroad
in order to ascertain whether they comply with standards. In that case po, hanapin din po natin ang PS Mark, which is issued by the OSMV. Okay. So, pagka Philippine standard, locally manufactured? No po, hindi naman po necessarily na locally manufactured. It may be imported. Pero ngayon po, wala nang ICC? wala na po ICC Import in commodity relation, clearance? yes Okay. po, in relation po sa vape products. Sa vape So lang. PS Mark na lang po. So whether okay. it is manufactured abroad Ah. or manufactured here, we issue a PS Mark. Hindi ba ito napepeke, attorney? Alam naman natin kung gaano madiskarte ang mga kriminal. Paano malalaman ng consumer ngayon na authentic, safe na sinasabi at totoo yung mga nakalagay na marking sa pakete ng vape products? Dito naman po papasok ang ating enforcement activities. Okay. So ang enforcers po natin lumilibot po sa bawat rehiyon at ina-ascertain whether ang mga binibenta sa bawat tindahan ay tunay nga talagang dumaan sa proseso. Talaga. Opo. Okay, very good yun. Kung mapapatunayan, attorney, na hindi compliant or may mga nilabag sa batas na 11,900, ano ang parusa? Yung una po, posible po ang mga lalabag sa batas harapin ang multa, confiscation din ng kanilang mga produkto o kaya ang pagkansela ng kanilang lisensya. At sabay nun, pwede rin po sila humarap sa karagdagang administrative penalties, criminal liability as well as civil liability po. Wow, criminal? Yes po. Bakit criminal? Depende po sa nalabag na probisyon at sa dami ng paglabag, may imprisonment po sa dulo. Talaga ba? Opo. Inay, okay. Sinabi niyo yung fine. Magkano po? It depends upon the violation din po, Tita Winnie. Okay. So, posible po yan Mag-uumpisa na. sa hundreds of thousands into millions. Wow! Opo. Tapos mawawalan pa sila ng lisensya. Yes, confiscated din po ang produkto nila. Nabanggit niyo po kanina na kailangan may ingredients, especially yung amount of nicotine doon sa produkto. Pero may mga flavor din yun eh. Meron din po bang provision? Yes po. Para Mabuti sa po flavors. natanong nyo. Para rin po sa karagdagang kaalaman po ng ating mga kabataan at mamimili. So, ang pinagbabawal po ng RA 11900, ang pagbenta ng flavor descriptors which are geared to entice children to purchase them. So, ano po yan? Ang una po ay mga candies, desserts, cartoon characters. Bakit ipinagbawal yung mga ganitong klase ng mga pangalan sa pakete, attorney? Yung fruit names, cartoon characters, everything that you said a while ago. Layunin po kasi ng batas na mabawasan ang pagiging kaakit-akit ng mga produktong ito sa kabataan para hindi na nila subukan o kaya naman gamitin. Okay. Parang nanghihikayat ka kasi ng interest. Yes po. Kung halimbawa, inakaligtaan ni distributor, meron ding parusa, ganun ba? Yes po. Okay. Sige. Tsaka po, ipinagbabawal ang paggamit ng mga descriptors na pangunahing idinisenyo upang maging kaakit-akit sa mga menor de edad. A flavor descriptor is presumed to unduly appeal to minors if it includes any reference to fruits, candies, desserts, and cartoon characters. Kasama na rin po dito yung mga anime. Tandaan din po natin na the reference to celebrity and popular culture is prohibited. Pagdating naman po sa food and beverages, tiyakin po natin na it does not appeal to minors. Pagdating din naman po sa colors, shapes, places that refer to prohibited flavor descriptors, bawal din po yun. Katulad po ng kulay orange. It can be associated with the orange fruit. Kaya naman po pinagbabawal din. Attorney, yung iba kasi medyo self-explanatory, Yes po. 'di ba? Pero yung celebrity and association to pop culture, ano Pop po ibig culture sabihin nun? Tinutukoy po nito ay bawal po yung mga endorsement ng celebrities. Opo, so parang kunyari sa po, regular cigarettes. paminsan din po, may natagpuan din po tayo na gumagamit ng reference to movies, franchises, at ito ay kaakit-akit sa mga kabataan. Oo naman, May mga iba't ibang klase ng distribution or selling ng mga vape products ngayon. May iba't iba pa rin po ba ang panuntunan
sa physical store at saka online selling? Magkaparehas lang po. Magkaparehas lang. But Okay. they also need to follow the implementing rules and regulations as well as the law. So wala naman pong pagbabawal na magbenta online Okay. provided na registered po sila sa DTI OSMV, Oo. sumusunod po sila sa mga requirements katulad ng age gating. Ayun nga, attorney, kung online yung nag-o-order, paano ma-check ng seller na 18 years old and above yung umu-order sa kanya? May age gating measures po tayo. Okay. Isa po sa sinasabi ng implementing rules and regulations, check po natin ang DAO 25-05 series of 2025. May prior registration dapat na nire-require ang ating mga online sellers. Okay. To So, sell. yes po. Okay, and then, So, is this part of their certification or na po pwede sila? hindi po. Sa Hindi. age gating measure lang po. Age-gating lang. So, Okay. buyers must register with the online sellers, Okay. platforms, as well as the e-retailers. And after that po, during the purchase, magsasubmit ulit ang ating mamimili ng government ID. Tapos Okay. ang obligasyon po ni seller ay i-verify kung yung sinumite nung prior registration, yun pa rin ngayon yung sinasubmit. That's how we can verify whether above 18 years old ang mamimili. Pero anybody can send an ID, attorney. Sorry naman. Yes po. Di ba makuha ko lang yan sa wallet ng tatay ko o ng nanay ko, pwede ko namang i-post. Pagkatapos, pag deliver na, is it required na kung sino yung magpe-present ng ID, siya rin ang mag-receive? Parang yung sa PSA, Yes di po. ba may ganun? Magsasubmit Opo. sila ng ID, tapos dapat sila rin mismo ang tatanggap. Opo. Ganun din ba? The law provides that requirement as well. Okay. In relation naman po sa mga delivery personnel na i-verify po yung age ng recipient. Okay. Opo. Tapos, sa mga tindahan, paano? Ganun din, attorney? Opo. Yes po. Pe-present din ako ng ID, ganun? Opo. Ah, Requirement po yan. okay. Tsaka, Sige. aside from that age gating measure, pwede din po yung pagpresenta ng one-time password as well as personal identification number or PIN. Wow, that's Opo. online. Yes So, po. magkikreate ako ng account Yes. doon sa seller Yes. bago ako makapag-order. Yes po. Namakuti ano? Yes. Okay. Tsaka din po with the advent of yung AI technology, pwede na rin po gumamit ang sellers ng facial recognition, biometrics, tsaka AI programs to detect underage attempts to access. Wow. Image recognition kasama rin po dito at pati na rin po ang geofencing technology. Geofencing technology pertains to an area which is frequented by adults, Oo. kunyari mga bar, so hindi naman makakapasok sa bar ang mga kabataan. Minors. So pag nagtag po na doon bumili sa lugar na yon, it can be presumed na adult siya. ito. Sadyang ginawan ganito ng batas Yes po. para maiwasan ang paglaganap ng mga vaping sa underage or minors na users. Okay. And the DTI's function or assignment would be the implementation. Yes po. Okay. Meron na ba kayong nahuhuli na Opo, marami na po. talaga ba? Opo. Anong nangyari sa kanila? Some of them were imprisoned, Really? yes, and some of them were imposed a fine. Ang napag-usapan natin, attorney, mga online selling. Paano naman yung physical stores? May provisions ba ang batas para dito? Bawal po magbenta within 100 meters of places frequented by minors. Okay. Kasama na rin po dito sa mga lugar na to ay mga playground, Okay. mga paaralan. So walkable distance po ang measurement ng 100 meters. Paano sa mall? Meron din vape store sa mall, nagpupunta rin ang minors doon. Yes po. Ano? Pero minors are usually accompanied by adults in those places. Okay. Sa napaka-extensive ng ating usapan, last message yun na lang, attorney Martin, please. Opo, salamat po.
So, sa ating mga consumer, maging mapanuri sa pagbili ng vape products. Suriing mabuti ang packaging, health warnings, fiscal markings at iba pang palatandaan ng compliance upang matiyak na legal at ligtas ang produktong binibili. Sa ating mga negosyante, mahalagang sumunod sa lahat ng requirements ng RA 11900 upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko, maiwasan ang pananagutan sa batas, at masuportahan ang responsableng kalakalan. Ang pagsunod sa batas ay hindi lamang obligasyon, ito ay mahalagang ambag sa kaligtasan at kapakanan ng ating mamamayan, lalo na sa ating kabataan. Kasabay nito, patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at mga kaugnay na regulasyon upang matiyak ang maayos na pagnenegosyo, maproteksyonan ang mga mamimili at makaligha ng mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa lahat. Sa pagtutulungan ng gobyerno, mga negosyante at mga consumer, mas epektibo nating mapapangalagaan ang kapakanan ng publiko at ng susunod na henerasyon. Thank you, Thank Atty. you po. Martin. Thank you. Salamat, It's a salamat. pleasure po. Very good, very Opo. good. Lumipas na naman ang isang edisyon ng ating programa. Hanggang sa susunod na episode, dito lamang po sa DTI Consumer Alert, ang inyong gabay tungo sa responsable at matalinong pamimili. Bye!